Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw, isang estudyante ng senior high school na nagngangalang Rina ang nakasaksi kung paano nilapastangan ang kanyang ina at winasak ang kanilang paninda ng mga pulis na buwaya sa kalsada. Ngunit isang sampal ang babago sa lahat, gigising sa isang natatagong lakas na yayanig sa buong sistema. Ito ang simula ng isang madilim na sabuatan. Ang langit sa katanghalian iyon ay nagbuga ng liwanag na tila mga tinik na tumutusok sa balat, dahilan para ang mga anino ng puno sa gilid ng kalsada ay humaba na parang mga kamay na gustong manakal. Mabigat at maalinsangan ang hangin, habang ang ugong ng mga sasakyan ay nagsasagutan sa kahabaan ng maliit na daan na nag-uugnay sa paaralan at sa palengke. Sa gitna ng kaguluhan, isang dalagita na nakasuot ng puting blusa at asul na palda ng pampublikong paaralan ang mabilis na naglalakad, paminsan-minsa ay pinupunasan ang pawis sa kanyang sentido. Ang pangalan niya ay Rina, isang 17 taong gulang na estudyante, sanay nang maglakad pa uwi araw-araw dahil hindi niya kayang magbayad ng tricycle. Kahit pagod, matatag ang kanyang mga hakbang, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa palengke sa dulo ng kalye na kumikinang sa ilalim ng tirik na araw. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang isang maliit na bag na gawa sa katsa, naglalaman ng mga libro, isang piraso ng papel ng pagsusulit, at ang natirang baon na hindi niya nagawang kainin. Ang isang butones sa itaas ng kanyang uniforme ay nakabukas, isang palatandaan kung gaano nakakapagod ang araw na iyon. Ngunit sa likod ng pagod, may isang layunin si Rina na hindi niya kailanman pinalampas, ang tulungan ang kanyang ina sa pagtitinda ng gulay. Mula nang pumanaw ang kanyang ama 2 taon na ang nakalipas, ang kanilang buhay ay tuluyang umasa sa kakarampot na kita mula sa pwesto ng gulay ni Aling Maria. Hindi kailanman nagreklamo si Rina. Bawat hakbang niya sa ilalim ng araw ay isang simpleng pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kakaiba ang pakiramdam niya sa araw na iyon. Habang papalapit ang kanyang mga hakbang sa palengke, lalong bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. May kung anong mabigat sa hangin na tila nagbababala. Napansin niyang ang ilang tindera sa gilid ng daan ay balisa. Ang ilan ay nakayuko, habang ang iba ay nagmamadaling ayusin ang kanilang mga paninda. Huminto sandali si Rina, pinagmasdan ang palengke na karaniwang puno ng sigawan at tawaran. Ngunit ngayon, tila ito'y nababalot ng katahimikan. Para bang may isang malaking kamay na pumipigil sa buhay doon. Napalunok siya at hindi na malayang pinabilis na pala ang kanyang paglakad. Umihip ang mainit na hangin, dala ang amoy ng kanal at ang malabong tunog ng mga taong sumisigaw. Itinuwid ni Rina ang kanyang likod. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Iisa lang ang nasa isip niya, ang kanyang ina. Hinigpitan niya ang hawak sa tali ng kanyang bag at nagsimulang tumakbo. Ang sikat ng araw ay tila naglaho sa kanyang paningin, napalitan ng pag-aalala na sumisikip sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit hindi mapigilan ang kanyang mga paa. Bawat segundo ay tila isang oras, at sa dulo ng kalsadang iyon, naghihintay ang kanyang tadhana. Pagkatapak ng mga paa ni Rina sa mamasa-masang semento ng palengke, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Karaniwan, ang ingay ng mga tindera at mamimili ay naghahalo na parang isang awit ng buhay na hindi natatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang paligid ay tila nagyelo. Ang tanging maririnig ay ang lagaslas ng hangin na humahampas sa mga lona ng tindahan at ang maliliit na hakbang ng mga taong pinipiling lumayo. Inilibot ni Rina ang kanyang paningin. Ilang tindera ang nakayuko, nakatingin sa sahig na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Walang sinuman ang nagsasalita. Para silang lahat ay nanonood ng isang bagay na hindi nila kayang pigilan. Natigilan si Rina nang makita niya ang pwesto ng gulay ng kanyang ina. Ang mga kaing na puno ng pechay, sili at kamatis ay nagkalat sa lupa. Ang ilan ay natapakan, ang iba ay nakababad sa maruming tubig. Kumabog ng malakas ang puso ni Rina. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Maria, na nakatayong naninigas sa likod ng kanilang mesa. Namamaga ang kanyang mukha, mapula ang mga mata, at nanginginig ang mga kamay na humahawak sa dulo ng basang-basahan. Tila gusto niyang magsalita ngunit walang boses na lumalabas. Ang tanawing iyon ay nagpainit sa dibdib ni Rina. Ngunit bago pa siya makapagtanong, napako ang kanyang tingin sa isang lalaki sa harap ng kanyang ina. Nakasuot ito ng gusot na unipormeng pulis na kulay kape, na may malaking itim na sinturon sa kanyang baywang.
Ang pangalan niya ay si Isaberto Reyes, isang pulis na kilalang abusado sa lugar na iyon. Matigas ang kanyang mukha na may prominenteng panga at matatalim na mga matang nagpapakita ng kayabangan. Kasalukuyan niyang sinisipa ang isang kaing ng kamatis hanggang sa tumilapon ang mga bunga nito. Ang ilan ay gumulong papatungo sa paanan ni Rina. Malakas ang kanyang boses, puno ng mura at panlalait, na lalong nagpabigat sa hangin. Ang mga ibang tindera ay naglakas loob lamang sumulyap mula sa malayo. Walang nangahas na magsalita, na para bang bawat salita ay maaaring magdulot ng gulo. Pinanood ni Rina ang eksena na may halong takot at galit. Sa kanyang mga mata, ang kanyang ina ay mukhang napakaliit sa harap ng lalaking nakauniporme. Minsan pang sinipa ni Berto ang mesa, dahilan para mahulog ang timbangan at mabasag sa semento. Kumulo ang kanyang dugo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit isa lang ang sigurado niya. Walang sinuman ang may karapatang tratuhin ang kanyang ina na parang basura. Isang boses sa loob niya ang sumisigaw na sumugod siya, napigilan ang lahat ng ito. Subalit, nag-atubili ang kanyang mga hakbang dahil ang mga tingin ng lahat na umiiwas ay nagpapatunay ng isang bagay. Sa palengking ito, ang batas ay hindi na para sa katotohanan, kundi para sa mga nakauniporme. Tigilan niyo iyan, sir. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rina, pumuputol sa nakakabinging katahimikan ng palengke. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit may diin doon na hindi maaaring baliwalain. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Sa gitna ng mga tao, isang dalagitang nakauniporme ng puti at asul ang nakatayong matatag sa ilalim ng sikat ng araw. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo, walang bakas ng takot. Huminto sandali si Berto. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa nagkalat na gulay patungo sa mukha ni Rina. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang makialam dito, bata. Usapan to ng matatanda, sabi niya sa tonong ng mamaliit. Ang boses niya ay mabigat at magaspang, parang latigo sa hangin. Ilang tindera na kanina inaglakas loob lumapit ay umatras. Nagkatinginan sila at yumuko, na para bang ayaw masangkot sa problemang maaaring maging malagim. Alam ng lahat kung sino si Berto. Hindi lang siya basta pulis, kundi ang hindi opisyal na hari ng palengke. Sino mang lumaban sa kanya ay mawawala ng pwesto, o mas malala, aakusahang nanggugulo at kakalagkarin sa presinto ng walang dahilan. Alam ni Rina ang lahat ng iyon. Ngunit ang makita ang kanyang inang tinatratong parang hayop ay nagpabago sa kanyang takot at ginawa itong nag-aalab na galit. Mabilis ang kanyang paghinga, nakakuyom ang mga palad, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses nang sabihin niyang, walang kasalanan ang nanay ko, sir. Huwag kayong umabuso. Lumapit si Berto. Tinapakan ng kanyang itim na bota ang durog na kamatis sa sahig. Ang tunog ng pagkapisa nito ay lalong nagpatindi sa tensyon. 1 metro na lang ang layo ng kanyang mukha kay Rina. Matapang ka, ah? Sabi niya ng dahan-dahan. Mababa ang kanyang boses ngunit puno ng pagbabanta. Tinitigan niya ang dalagita mula ulo hanggang paa, na para bang sinusukat kung gaano kalaki ang tapang nito. Nanatiling tahimik si Rina kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hawak pa rin niya ang kanyang bag, ngunit sa kanyang mga mata, may apoy na hindi mapapatay. Hindi siya aatras. Hindi sa pagkakataong ito. Ang mga tindera ay nanonood mula sa malayo, pinipigil ang kanilang hininga. Isang matandang babae ang pumikit, hindi kayang tingnan ang posibleng mangyari. Ang palengke na dating puno ng buhay ay naging isang entablado ng tensyon. Sa gitna ng nakakapasong init at amoy ng basang lupa, 2 mundo ang nagharap. Isang dalagita na may dalisay na tapang at isang pulis na may baluktot na kapangyarihan. Sa pagtatagpo ng kanilang mga tingin, may isang bagay na isinilang na hindi na mababawi pa. Ang simula ng isang paglaban. Nanginginig na sinubukan ni Aling Maria na hilahin ang kamay ni Rina. Tama na, anak, huwag na, pakiusap niya, ang boses ay halos malunod sa init at ingay. Pero hindi gumalaw si Rina. Ang kanyang katawan ay tuwid na parang bakal. Nakatitig siya kay Berto na may tingin na hindi pa nakikita ni Maria dati. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga pisngi ng ginang. Alam niya kung ano ang mangyayari at alam niyang walang makakapigil sa isang anak na puno ng galit para sa kanyang ina. Sa puso niya,
gusto niyang sumigaw, protektahan si Rina, pero ang kanyang dila ay parang napipi. Ang sarili niyang boses ay matagal nang nilamon ng takot. Ilang beses nang dumating si Berto, kasama ang dalawa niyang kasamahan, dala ang amoy ng sigarilyo at kayabangan. Tinatawag nila ang kanilang sarili na tagapangalaga ng kaayusan, ngunit alam ng lahat ang ibig sabihin noon, protection money. Linggo-linggo, kailangang ibigay ni Maria ang bahagi ng kanyang kita. Minsan, kalahati ng kanyang tubo para lang hayaan siyang magtinda. Ilang beses siyang sumubok tumanggi pero laging pareho ang kinahinatnan. Ginugulo ang paninda, sinisipa o itinatapon sa kanal. Ngayong araw, wala talaga siyang pera. Bumagsak ang presyo ng gulay at lahat ng kita niya ay napunta sa pagbabayad ng utang sa pwesto. Wala na siyang pambili kahit bigas para sa hapunan. Nang sipain na naman ni Berto ang isang kaing ng pechay, lumipad ang mga berdeng gulay at bumagsak sa basang lupa. Yumuko si Aling Maria, pinulot ang mga ito isa-isa habang tahimik na umiiyak. Pasensya na po, sir. Pangako, sa susunod na linggo babayaran ko po kayo, sabi niya nang nanginginig ang boses. Ngunit tumawa lang si Berto. Isang magaspang na tawa na nagpayuko sa mga tao sa paligid. Ang dalawa niyang kasama ay nakitawa rin, tinatapik ang kanyang balikat. Para bang ang isang babaeng umiiyak sa kahirapan ay ang kanilang libangan sa hapon. Walang awa, tanging pakiramdam ng kapangyarihan na nabubuhay sa takot ng iba. Nakita ni Rina ang lahat ng iyon, tumigas ang kanyang panga. Sa loob niya, nag-aalimpuyo ang isang damdaming mahirap ipaliwanag, galit, lungkot at pagkasuklam. Tiningnan niya ang kanyang inang nakaluhod sa lupa, at pagkatapos ay si Berto na tumatawa pa rin. Sa kanyang mga mata, ang mundo ay tila huminto. Bumagal ang oras. Naisip niya, hindi ito ang unang beses na napahiya ang kanyang ina, pero alam niyang dapat ito na ang huli. Sa likod ng pagsuko at pag-iyak ng kanyang ina, isinilang ang isang matigas na desisyon sa puso ni Rina. Tama na. Wala nang puwang para sa takot. Tatayo siya kahit sino pa ang kalaban. Kahit na ang ibig sabihin nito ay labanan ang unipormeng dapat sana itagapagtanggol ng katarungan. Yumuko si Rina. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa putikang lupa na puno ng nagkalat na gulay. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay, pinupulot ang mga ito isa-isa, kahit na nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Parang awa niyo na po, sir. Maawa po kayo sa amin. Nagtitinda lang po kami para may makain, sabi niya sa mahinang boses, halos mabulunan sa luha. Ang kanyang mga salita ay tapat, mula sa isang pusong gusto lamang protektahan ang kanyang ina. Ngunit sa pandinig ni Berto, ang pakiusap na iyon ay isang istorbo lamang. Tumayo siya sa harap ni Rina, mabigat ang paghinga, nakapamaywang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kasiyahan dahil nagawa niyang payukuin ang iba sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Imbes na maawa, suminghal si Berto at sinipa ang kaing nakaayos lang ni Rina. Muling lumipad ang mga gulay, tumama sa mukha ng dalagita na pilit pa ring pinipigilan ang pag-iyak. Huwag mo kong inuutusan, bata ka, sigaw niya. Umalinggaw ang kanyang boses sa buong pasilyo ng palengke. Ilang tindera na nanonood mula sa malayo ay agad na umiwas ng tingin. Ang ilan ay yumuko at nagpanggap na abala. Walang nangahas na magsalita. Ang takot ay naging isang hindi nakasulat na batas, at sinumang lumaban ay tatanggalin ng walang awa. Itinaas ni Berto ang kanyang kamay at mabilis itong idinapo sa pisngi ni Rina. Ang malakas na sampal ay malinaw na narinig, hindi lang sa kanyang mukha, kundi sa dangan ang lahat ng nakasaksi. Tumalsik ang katawan ni Rina. Pumutok ang kanyang labi at tumulo ang pulang dugo sa kanyang baba, pumatak sa lupa. Napasigaw ng mahina si Aling Maria, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng magaspang na tawa ng mga pulis, na ngayon ay parang isang insulto sa sangkatauhan. Isa sa kanila ay sumipol pa, tinatawanan ang tapang ng isang dalagita na winasak sa harap mismo ng kanyang ina. Ang palengke na karaniwang maingay ay naging tahimik, na para bang ang karahasan ay isang palabas na dapat panoorin. Ang mainit na hangin, na maihalong amoy ng dugo at bulok na gulay, ay bumalot sa nakakasakal na paligid. Nanahimik sandali si Rina. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang tingin ay nagsimulang magbago. Mula sa takot, naging isang bagay na iba. Isang galit na dahan-dahang lumalaki, matalim at mapanganib.
Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Pagkatapos ay tumitig siya ng diretsyo kay Berto nang walang imik. Sa titig na iyon, may isang pangakong hindi binigkas. Hindi pa ito tapos. Tumulo ang dugo sa lupa, humalo sa alikabok at mga piraso ng gulay. Yumuko si Rina, tinitigan ang pulang mansa ng matagal. Sa gitna ng palengke na ngayon ay muling natahimik, tanging ang sarili niyang hininga ang naririnig. Sa kanyang isipan, umalingaw ang boses ng kanyang ina. Isang malumanay na boses na dati nagpapakalma sa kanya, ngayon ay parang isang utos. Huwag mong hayaang maliitin ka ng iba, Rina. Walang sinuman ang may karapatang tapakan ang pagkatao mo. Paulit-ulit ang mga salitang iyon sa kanyang isipan, tinalo ang sakit sa pisngi at pait sa lalamunan. May nagbago sa loob niya. Isang bagay na matagal nang nakakulong ay nagsimulang mag-apoy. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi dahil sa takot. May init na dumadaloy mula sa kanyang dibdib, kumakalat hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Bumigat ang kanyang paghinga, dahan-dahan siyang tumingin sa harapan. Ang mundo sa paligid niya ay tila lumabo. Isa na lang ang natitirang imahe sa harap niya, si Berto, ang lalaking nakauniporme na naging simbolo ng lahat ng pagdurusa ng kanyang pamilya. Dahan-dahang tumayo si Rina, tuwid ang likod, matalim ang tingin. Natuyo ang dugo sa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang baga. Tumatawa pa rin si Berto, hindi pa napapansin na may nagbabago sa kanyang harapan. Hindi niya alam na ang batang kanyang minamaliit ay hindi na pareho. Tinitigan siya ni Rina nang walang salita, ngunit sapat na ang kanyang tingin para mapalunok ang isang pulis sa tabi ni Berto. May nakakakilabot sa paraan ng pagtayo ng dalagita. Dalisay na tapang, hindi sanay ngunit mapanganib. Si Aling Maria, na nakatayo sa likuran, ay nakatingin lamang na maihalong takot at pagtataka. Alam niyang hindi basagulera ang kanyang anak, pero ngayon, ang mukha ni Rina ay hindi na mukha ng isang ordinaryong estudyante. Iyon ang mukha ng isang taong handang lumaban, kahit alam ang panganib. Dahan-dahang umihip ang hangin, inilipad ang buhok ni Rina na nakadikit sa kanyang noo. Sa isang iglap, ang palengke na dating lugar ng takot ay naging entablado ng paglaban. Ang maliit na apoy sa dibdib ni Rina ay lumaki, sinunog ang takot, at pinalitan ito ng isang matibay na paniniwala. Hindi na siya nag-iisip tungkol sa tama o mali, sa kahihinatnan o parusa. Isa lang ang alam niya, tama na. Wala nang luha, wala nang pakiusap. Ang natitira na lang ay tapang para tumayo at galit na hindi na mapipigilan. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa palengke, bago biglang gumalaw ang katawan ni Rina na parang kidlat. Walang pag-iisip, walang pag-aalinlangan, lumundag siya pasulong. Ang kanyang paa ay tumama sa mukha ni Berto ng buong lakas. Isang malakas na tunog ang narinig, sinundan ng kalansing ng helmet na tumama sa semento. Tumilapon si Berto, bumagsak sa isang pwesto ng tuyo, at gumuho ang mesang kahoy, nagliparan ang mga kaliskis ng isda sa hangin. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi paniniwala. Sa isang iglap, ang palengke na puno ng takot ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Ang dalawang pulis na kasama ni Berto ay mabilis na tumakbo papalapit kay Rina. Ngunit gumalaw ang dalagita na mailiksi na hindi kapanipaniwala para sa isang taong hindi marunong makipaglaban. Umikot siya, yumuko, at sinipa ang tuhod ng unang pulis, isang matalim na pagtama na nagpasigaw sa lalaki at nagpatumba rito. Habang sinusubukan siyang hawakan ng pangalawang pulis mula sa likuran, mabilis na umikot si Rina at siniko ng malakas ang tiyan nito hanggang sa maputol ang hininga ng lalaki. Ang kanyang katawan ay natiklop na parang basahan. Lahat ng kanyang kilos ay kusa, na parang may isang bagay sa loob niya na natutulog ay biglang nagising. Nanonood si Aling Maria mula sa malayo. Namumutla ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung saan natutunan ng kanyang anak ang lahat ng iyon. Ngunit isa lang ang malinaw, si Rina ay hindi na ang ordinaryong dalagita na umiiyak lang kapag inaapi. Ang mga tindera na kanina'y tahimik ay nagsimulang tumayo. Ang ilan ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. May bumulong sa isa sa kanila, hindi ordinaryong tao yan. Pero walang narinig si Rina. Naglaho ang mundo sa paligid niya. Tanging ang tibok ng kanyang puso at ang mabigat niyang paghinga ang umalinggaw sa kanyang tainga.
Ang tatlong pulis ay nakahandusay na sa lupa, umuungol sa sakit. Sinubukang bumangon ni Berto. Duguan ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Rina na may halong galit at takot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakatayo na ang dalagita sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Isang boses na nooy nag-aalangan ay naging isang malakas na hiyawan. CJ! Labanan mo sila, sigaw ng isang tao mula sa dulo ng palengke. Umalingaw-ngaw ang sigaw, yumanig sa hangin. Sa unang pagkakataon, ang palengke na matagal nang pinatahimik ng takot ay sa wakas ay nagsalita dahil sa tapang ng isang dalagita na nagngangalang Rina. Labanan niyo sila! Isang sigaw mula sa mga tao ang bumasag sa katahimikan na para bang hudyat para sa lahat ng matagal nang nanahimik. Sa isang iglap, ang palengke ay naging isang dagat ng ingay. Ang mga tindera na dati iyumuyuko lang ay tumayo na, sumisigaw at nag-cheer para sa dalagitang nakauniporme na nakatayo sa gitna ng wasak na pwesto. Tumingin si Rina sa paligid. Nakita niya ang mga mukha na dati puno ng takot, ngayon ay nag-aalab sa tapang. Ang ilan sa kanila ay nagbato ng mga bulok na kamatis at nalantang kangkong kina Berto at sa kanyang mga kasamahan na nakahandusay pa rin. Lumakas ang sigawan na parang isang maliit na bagyo na hindi mapigilan. Nanonood si Aling Maria mula sa likod ng mesang halos gumuho na. Tinakpan niya ang kanyang bibig, hindi makapaniwala at natatakot. Kilala niya ang kanyang anak. Si Rina ay malambing, masunurin at hindi kailanman nakipag-away kahit sa kaklase. Ngunit ngayon, sa harap niya, ang dalagita ay nakatayong parang isang maliit na bayani na humamon sa kapangyarihan. May pagmamalaki sa dibdib ni Maria na hindi niya maitago. Ngunit kasabay nito, may takot na kumakapit sa kanya. Alam niyang ang batas sa bansang ito ay hindi laging para sa tama. At ang ganti ng mga nasa kapangyarihan ay laging mabilis. Huminga ng malalim si Rina. Nakatayo pa rin siya kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang sigawan ng mga tao ay nagpainit sa hangin, ngunit sa puso niya ay may kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit naging ganoon kabilis ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas na iyon. Lahat ay nangyari na lang na para bang isang likas na ugali ang kumontrol sa kanya. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina na mailuha sa mga mata, alam niyang hindi siya nagsisisi. Sa unang pagkakataon, lumaban siya hindi para purihin, kundi para itigil ang pamumuhay sa takot. Sa gitna ng papalakas na sigawan, dahan-dahang bumangon si Berto, hawak ang dugo ang panga. Ang kanyang tingin ay puno ng paghihiganti. Sinubukan siyang tulungan ng dalawa niyang kasama, ngunit walang nangahas lumapit. Ang mga pulis na simbolo ng kaayusan ay naging isang palabas para sa mga taong galit. Ngunit alam ni Aling Maria na panandalian lang ang tagumpay na ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Rina at bumulong, "Kailangan na nating umalis, anak, bago sila bumalik na mas marami." Ngunit nakatayo pa rin si Rina, tinitingnan ang nasirang pwesto, ang mga taong sumisigaw para sa kanya. Hindi pa niya namamalayan na ang kanyang tapang ay yumanig sa pundasyon ng takot na matagal nang umapi sa palengking iyon. Hindi pa natatapos ang sigawan ng tagumpay, dahan-dahang nagbago muli ang paligid. Mula sa malayo, may narinig na tunog ng sirena, mahina ngunit tumatago sa tainga. Habang tumatagal, lalo itong lumilinaw. Ang mga taong kanina sumisigaw ay nagsimulang manahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa pangunahing daan papunta sa palengke. Mula sa likod ng mga tao, isang itim at makintab na sasakyan ang lumitaw. Madilim ang mga salamin nito, walang plaka sa harap o likod. Dahan-dahan itong umandar na para bang alam kung saan hihinto. Ang usok mula sa tambutso nito ay nagdagdag sa biglaang paglaganap ng takot. Nang huminto ang sasakyan sa dulo ng palengke, dalawang lalaking nakasibilyan ang bumaba. Halos sabay sila. Parehong matipuno, malapad ang balikat, at ang kanilang paglakad ay masyadong disiplinado para sa ordinaryong mamamayan. Walang ekspresyon ang kanilang mga mukha, malamig, at ang kanilang mga mata ay nakatago sa likod ng itim na salamin. Ang isa ay may hawak na maliit na tablet, habang ang isa ay naglabas ng maliit na kamera mula sa kanyang bulsa, mabilis na kumukuha ng litrato ng walang imik. Click, click, click. Bawat kuha nila, ang mukha ni Rina na nakatayo pa rin sa gitna ng pwesto. Si Aling Maria na yakap ang kanyang anak na may pagkalito,
at si Berto kasama ang kanyang mga kasamahan na nakahandusay. Ang mga tindera na kanina'y matapang ay dahan-dahang umatras, yumuko at pinigil ang hininga. Alam nilang hindi ordinaryong mga alagad ng batas ang dalawang iyon. May mas mataas pa sa batas ng palengke sa likod ng kanilang pagdating. Tumingin si Rina na nakakunot ang noo, sinusubukang basahin ang kanilang intensyon. Nararamdaman niya ang isang kakaibang aura, malamig at mapanganib. Ang lalaking kumukuha ng litrato ay yumuko ng bahagya at pinindot ang isang maliit na komunikador sa kanyang tainga. Mababa ang kanyang boses, halos hindi marinig, ngunit nahagip ni Rina ang ilang salita. Target 077, kumpirmado. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Hindi niya naintindihan, ngunit ang tono ay parang isang opisyal na ulat. Susunod na yugto, dagdag ng lalaki bago siya muling tiningnan. Pagkatapos ay pinaandar ng itim na sasakyan ang mga ilaw nito at dahan-dahang umalis, walang ingay. Walang gumalaw hanggang sa tuluyang mawala ang sasakyan sa kanto. Nakatayo si Rina, tulala, sinusubukang intindihin ang lahat. Hindi niya alam na mula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay hindi na sa kanya. Isang mas malaking puwersa ang nakapansin sa kanya, at hindi sila titigil hanggat hindi nila malaman kung bakit kayang patumbahin ng isang estudyante ang 3 pulis sa loob lamang ng ilang segundo. Kaunti lang ang nakakaalam kung sino talaga si Berto Reyes sa likod ng kanyang uniforme. Sa mata ng mga taga-palengke, isa lang siyang kotongkop, isang abusadong pulis na dumarating linggo-linggo para mangikil. Pero ang katotohanan ay mas madilim pa. Hindi lang isang tiwaling pulis si Berto na naghahanap ng sariling kita. Siya ay bahagi ng isang malaking kadena, isang lihim na network sa loob ng kapulisan na binuo ng matataas na opisyal para kontrolin ang daloy ng iligal na pera mula sa maliliit na komunidad. Ang palengke kung saan nagtitinda si Aling Maria ay isa lamang sa 12-dosenang lugar na pinagkukunan nila ng pondo para sa kanilang mga operasyon. Bawat sentimong kinikikil mula sa mga tindera ay hindi lang basta pungli. Ito ang gasolina para sa isang maruming sistema na kumikilos sa likod ng batas. Alam ni Berto ang kanyang papel. Isa lang siyang tauhan pero kailangan. Simple ang kanyang trabaho, siguraduhing magbabayad ang lahat. Siguraduhing walang lalaban. Kung may tumanggi, takutin, sirain ang pwesto. Magbigay ng halimbawa para sumunod ang iba. Sa loob ng maraming taon, naging epektibo ang paraang iyon. Ang mga maliliit na palengke sa buong lungsod ay naging matatag na pinagkukunan ng pondo. Ngunit ng araw na iyon, nang tumayo si Rina sa harap ng lahat, nagbago ang lahat. Isang dalagita ang gumanti sa simbolo ng takot na binuo nila. At hindi lang iyon isang insulto, ito ay isang banta sa buong sistema. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob ng ilang oras, ang video mula sa cellphone ng isang tindera ay kumalat na sa mga pribadong chat group ng mga pulis. Malinaw ang mukha ni Berto, nakahandusay habang sinisigawan ng mga tao. Samantala, si Rina ay nakatayo na may dugo sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tapang. Sa madidilim na silid ng kanilang headquarters, pinanood ng mga hepe ni Berto ang video, tumigas ang kanilang mga panga. Hindi lang ito problema sa palengke, sabi ng isa sa kanila, isang mataas na opisyal na may ranggong koronel. Kailangang patahimikin ang batang iyan bago pa malaman ng iba kung sino talaga siya. Hindi alam ni Rina na ang kanyang ginawa ay yumanig sa isang bagay na mas malaki pa sa maliit na palengke. Ang kanyang tapang ay sumampal hindi lang sa mukha ni Berto, kundi sa buong sistemang nagtatago sa likod ng uniforme at ranggo. Nagsimulang mataranta ang mga nasa itaas. Ang dalagitang iyon ay hindi lang isang rebelde, siya ang nawawalang piraso ng isang lihim na proyekto mula sa nakaraan. At ngayon na lumitaw na siya, ang buong istruktura ng kapangyarihan na kontrolado ng mga opisyal na ito ay dahan-dahang kumikilos patungo sa iisang target, si Rina. Pilit na hinila ni Aling Maria ang kamay ni Rina. Humihingal siya at namumutla ang kanyang mukha. Kailangan na nating umalis ngayon, anak, sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi na niya hinintay ang sagot, agad niyang dinala ang kanyang anak palabas ng palengke na puno pa rin ng mga nagtatakang tingin at bulungan. Lumingon sandali si Rina. Nakita niya si Berto na nakahandusay pa rin, tinutulungan ng ilang tindera, habang ang mga tira-tirang gulay at dugo ay nagkalat sa sahig. Alam niyang hindi naligtas ang lugar na iyon. Tahimik siyang sumunod sa kanyang ina,
tinahak ang isang eskinita sa likod ng palengke, nilagpasan ang mga sako, basurahan, at mamasa-masang pader. Iisa lang ang nasa isip nila, ang lumayo bago pa may dumating para hanapin sila. Ang makipot na eskinita ay tila napakahaba, napapaligiran ng matataas na pader na puno ng bandalismo. Mabilis ang kanilang mga hakbang, ngunit ang takot ay nakakapit sa hangin na parang hamog. Paminsan-minsan ay lumilingon si Aling Maria para siguraduhing walang sumusunod. "Nay, saan po tayo pupunta?" tanong ni Rina habang humihingal. Hindi sumagot si Maria, hinigpitan lang ang hawak sa kamay ng anak, nakatingin sa unahan. Alam niyang habang nasa paligid pa sila ng palengke, malaki ang panganib. Sa likod ng kanyang isipan, alam ni Maria ang mga senyales, ang itim na sasakyang walang plaka, ang mga lalaking walang emosyon, at ang paraan ng pagtingin nila sa kanyang anak ay hindi para sa mga ordinaryong pulis. Paglabas nila sa eskinita, tumawid sila sa isang maliit na kalsada at tumakbo papunta sa isang siksikang lugar. Ang kanilang mga yapak ay nakikipag-unahan sa malakas na tibok ng kanilang mga puso. Ngunit bigla, isang mahinang tunog ng makina ang narinig nila sa kanilang likuran. Huminto sandali si Maria, lumingon, at nakita ang parehong itim na sasakyan na dahan-dahang gumagalaw sa dulo ng kalye. Mahina ang mga ilaw nito, sumusunod ng hindi nagmamadali, ngunit sapat na para malaman nilang sinusubaybayan sila. Naramdaman ni Rina ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Hinila niya ang kanyang ina, tumakbo muli sa ibang direksyon, sa isang mas madilim na eskinita. "Huwag na po kayong lumingon, Nay," sabi niya ng mahina ngunit may diin. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang luma at abandonadong bahay sa dulo ng eskinita. Humihingal sila, pawis na pawis. Mahigpit na niyakap ni Maria ang kanyang anak, nanginginig pa rin. Mula sa siwang ng pader, sumilip si Rina. Nandoon pa rin ang sasakyan, tahimik. Na para bang matyagang naghihintay. Mabigat ang hangin, tila huminto ang oras. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang nangyari sa palengke ay hindi aksidente. Ang sasakyang iyon ay hindi dumating para tumulong. Minamanmanan sila. At sa hindi malamang dahilan, lalong lumakas ang kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Rina. Para bang naranasan na niya ang ganitong sitwasyon noon pa. Matagal na, bago pa niya naintindihan ang ibig sabihin ng salitang pagtakas. Mabilis na bumagsak ang gabi, binalot ang maliit na bahay ni Aling Maria sa gilid ng lungsod. Ang gasera sa sala ay nanginginig, nagkakalat ng mga aninong sumasayaw sa dingding na kawayan. Nakaupo si Maria sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Namumutla at pagod pagkatapos ng isang araw ng pagtakbo at pagtatago. Nakatayo si Rina malapit sa bintana, nakatingin sa dilim sa labas. Napakatahimik ng paligid kaya't ang tunog ng lumang orasan ay malakas na naririnig. Ngunit ang katahimikan na iyon ay marupok. May kung ano sa hangin na nagpapasikip sa dibdib ni Rina, isang masamang kutob na bumabagabag sa kanya mula pa nang umalis sila sa palengke. Nang malapit ng maghating gabi, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa kusina. Dahan-dahang mga yapak na para bang may nag-iingat na huwag gumawa ng ingay. Nagulat si Maria at tiningnan si Rina na may pag-aalala. "Narinig mo ba iyon?" bulong niya. Bago pa makasagot si Rina, dahan-dahang umingit ang pinto sa likod at muling nanahimik. Tumayo si Maria, nanginginig ang katawan, ngunit huli na. Dalawang anino na nakaitim ang lumitaw mula sa dilim ng kusina. Nakatakip ng maskara ang kanilang mga mukha. Matalim ang kanilang mga mata na kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw. Itinaas ng isa ang kamay, sumenyas na manahimik, at sinimulang halughugin ang mga aparador ng walang imik. Agad na hinila ni Rina ang kanyang ina papasok sa maliit na silid sa dulo ng bahay. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at idinikit ang kanyang tainga sa manipis na dingding, pinakikinggan ang mga tunog na lalong lumilinaw. Tunog ng mga bagay na nahuhulog, papel na pinupunit, at ang mabigat na hininga ng mga lalaki. Pagkatapos, mula sa siwang ng dingding na kawayan, narinig niya ang isang pangungusap, mahina ngunit malinaw, ang datos mula sa eksperimento ng bagong henerasyon ay kumalat na dahil sa batang iyon. Biglang tumigil sa pagtibok ang puso ni Rina. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Eksperimento ng bagong henerasyon. Ang batang iyon. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay namumutla at pinipigilan ang pag-iyak.
Na para bang ang mga salitang iyon ay gumising sa isang bagay na matagal na niyang gustong kalimutan. Pinigil ni Rina ang kanyang hininga, magulo ang isip. Sinubukan niyang intindihin, ngunit lalong naging walang katuturan. Isa lang siyang ordinaryong estudyante, walang kinalaman sa mundo ng mga eksperimento. Pero bakit siya ang tinutukoy? Bakit alam nila ang pangalan niya? Pati kung saan siya nakatira? Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, inaalala kung paano naging ganoon kabilis at kalakas ang kanyang katawan kanina. Aksidente lang ba iyon o may iba pa? Ang mga yapak ng mga nanghihimasok ay papalapit na, napalunok si Rina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi lang siya hinahabol, kundi pinag-aaralan. Sa dilim ng silid, nakatitig si Rina sa kisaming kawayan, blanko ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang paghinga, habang ang isipan niya ay sinasalakay ng mga pira-pirasong alaala na biglang lumilitaw. Malabong mga imahe, isang puting silid, amoy ng gamot, at ang mahinang tunog ng isang makina. Nakita niya ang kanyang sarili, bata pa, nakaupo sa isang metal na kama na may maliit na karayom sa braso. Isang nurse ang nakangiti. Isa lang itong health program ng gobyerno, anak, para lumaki kang malakas. Ngunit ang pinaka-naaalala niya ay hindi ang mga salita, kundi ang malamig na mga mata ng isang lalaking nakauniporme na nakatayo sa sulok, nagmamasid. Noon, hindi niya iyon kinwestiyon. Isa lang siyang masunuring bata na naniniwalang lahat ng ginagawa ng matatanda ay para sa kanyang ikabubuti. Pero ngayon, ang mga alaalang iyon ay nakakatakot. Naalala niyang nahihilo siya ng ilang linggo pagkatapos ng test na iyon. At kung paano siya laging pinapakalma ng kanyang ina, sinasabing, bakuna lang yan. Ngunit sa tuwing magtatanong siya, laging iniiba ni Maria ang usapan. May malaking sikreto na sinadyang ibaon. At ngayong gabi, sa gitna ng takot, ang sikretong iyon ay nagsimulang gumapang palabas. Nanginig ang katawan ni Rina. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nakapagpatumba sa tatlong lalaki kanina. Hindi siya marunong makipaglaban, hindi siya nag-ensayo, pero ang kanyang mga kilos ay otomatiko, na parang may ibang kumontrol sa kanya. Bawat segundo, lalong nagiging malinaw na hindi ito aksidente. Ang kakaibang kakayahan niya, ang biglaang tapang, ay hindi natural. May isang bagay na ipinrograma, itinanim mula pagkabata, at nagising lang pagkatapos ng nangyari sa palengke. Nakaupo si Aling Maria sa sulok. Nakayuko ang kanyang mukha, dahan-dahang tumutulo ang luha. Alam niyang may naaalala ang kanyang anak, at hindi na niya maitatago ang takot. Nay, nanginginig ang boses ni Rina. Ano po ba talaga ang ginawa nila sa akin noon? Hindi agad sumagot si Maria. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang kamay ng anak at bumulong. May mga bagay na hindi na dapat malaman, anak. Pero lahat ng ito ay nagsimula sa iyo. Ang mga salitang iyon ay parang patalim. Natigilan si Rina. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang buong buhay niya ay hindi sa kanya, kundi sa isang taong nagdisenyo ng lahat mula pa noong bata siya. Yumuko ng matagal si Aling Maria bago sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Patawarin mo ako, anak, sabi niya, halos hindi marinig. Noong sanggol ka pa, pumirma ako sa isang kasunduan. Sabi nila, isa raw itong social health program para sa mga mahihirap na bata. Huminto siya sandali, huminga ng malalim, pinipigilan ang pag-iyak. Tinitigan siya ni Rina, hindi kumukurap, malakas ang kabog ng dibdib. Sabi nila, ang mga batang sasali ay magkakaroon ng malakas na resistensya, hindi sakitin. Lalaking malakas. Tinakpan ni Maria ang kanyang mukha. Pero kasinungalingan lahat, Rina. Hindi ka nila binigyan ng proteksyon. Pinaglaruan nila ang dugo mo. Natigilan si Rina. Tila umikot ang silid. Ipinagpatuloy ni Maria, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Ilang buwan pagkatapos ng programa, maraming ibang bata ang nagkasakit ng malubha. May namatay, may nawala. Pero ikaw, iba ka. Malakas ang katawan mo, hindi ka nilalagnat, hindi ka nagkakasugat ng malala. Akala ko, biyaya yun. Huminga siya ng maikli, tinitigan ang anak na may mapupulang mata. Pero paglipas ng mga taon, napansin ko. Hindi sila tumigil sa paghahanap sa iyo. May mga taong nakauniporme na dumarating, nagtatanong tungkol sa iyo. Sabi nila, census lang.
Pero alam kong minamanmanan ka nila. Nabasag ang kanyang boses, tumulo ang luha sa nanginginig niyang kamay. Sinubukang intindihin ni Rina ang bawat salita. Pero bawat pangungusap ay parang kutsilyong dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso. Kaya lahat ng ito, dahil sa akin, bulong niya. Mabilis na umiling si Maria, tinitigan ang anak na may pag-aalala. Hindi. Hindi mo kasalanan, anak. Biktima ka lang. Sila ang gumawa sa iyo nito. Ang lihim na grupo na iyon. Nasa ilalim sila ng network ng kapulisan. Si Berto at ang mga tulad niya ay mga bantay pinto lang. Tinitiyak nilang hindi lalabas ang katotohanan tungkol sa proyekto. Ikaw lang ang nag-iisang subject na naging matagumpay. Nabasag ang boses ni Maria sa huling pangungusap. Nanahimik si Rina ng matagal. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang isipan, naglabas ng mga imahe na ngayon ay may katuturan na. Ang mabilis niyang reflexes, ang kanyang lakas, ang biglaang tapang. Lahat ng iyon ay hindi pala aksidente. Nag-eksperimento sila sa akin, bulong niya. Yumuko lang si Maria, umiiyak ng tahimik. Sa labas ng bahay, may narinig na tunog ng humihintong sasakyan. Isang sinag ng ilaw ang tumago sa siwang ng bintana, tinamaan ang mukha ni Rina na ngayon ay hindi na lang takot ang laman, kundi isang malamig na galit. Alam niyang ang katotohanan ito ay hindi pa ang katapusan. Ito ay simula pa lang ng isang mas malaking paghahanap. Kinaumagahan, tumagos ang sikat ng araw sa bitak ng bintanang kawayan. Dahan-dahang iminulat ni Rina ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang ulo na para bang kinalagad siya mula sa isang masamang panaginip. Ngunit ang panaginip na iyon ay totoo. Ang kanilang maliit na bahay ay wasak na. Bukas ang pinto sa likod. Dala ng hangin ang alikabok at amoy ng basang lupa. Nagkalat ang mga gamit, nakabaligtad ang mesa, at may mga putik pa sa sahig. Tinawag niya ng mahina, Nay, ngunit katahimikan lang ang sumagot. Walang bakas ni Maria, walang yapak, walang hininga maliban sa kanya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. At sa unang pagkakataon, ang bahay na iyon ay naging tunay na walang laman. Sa mesa, sa gitna ng basag na pinggan at basang-basahan, may isang bagay na hindi dapat nandoon, isang piraso ng papel, nakatupi ng maayos. Kinuha niya ito, nanginginig ang kamay. Ang sulat ay tila minadali, ngunit malinaw. Kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, pumunta ka sa lumang gusali ng dating opisina ng gobyerno sa dulo ng lungsod bago lumubog ang araw. Ang letrang F ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang walang ibang makakasulat noon kundi ang kanyang ina. Pero bakit ang mensahe ay tila malamig, hindi isinulat ng isang ina, kundi ng isang taong nag-aayos ng isang malaking laro? Hinawakan ni Rina ng mahigpit ang papel. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Isang ugong ng makina mula sa malayo ang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa likod ng punit na kortina. Ang itim na sasakyan na naman. Walang plaka, walang marka. Tanging madilim na salamin na sumasalamin sa sikat ng araw. Nanigas siya. Pinigil ang hininga. At dahan-dahan, bumaba ng kaunti ang salamin ng sasakyan. Sa likod nito, nakita niya ang mukha ng isang babae, kamukhang-kamukha ni Aling Maria. Ngunit ngayon, nakasuot ito ng kumpletong uniforme ng pulis, may tsapa sa dibdib. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Ang mukhang iyon ay parehong-pareho, ngunit malamig at estranghero, parang isang kopya ng taong dati niyang kilala. Natigilan si Rina, nagyelo ang kanyang puso. Nay, bulong niya, ngunit ang babae ay nakatingin lang bago muling umakyat ang salamin. Dahan-dahang umandar ang sasakyan, iniwan ang makipot na kalye. Samantala, si Rina ay nakatayo pa rin sa pintuan ng kanilang bahay, hawak ang sulat ng buong lakas. Mabilis na umikot ang kanyang isipan, sinusubukang pagdugtungin ang lahat, ang eksperimento, ang lihim na pagmamanman, at ang kanyang pagkatao bilang isang subject. Ngayon, alam niyang ang kanyang ina ay maaaring hindi na lang isang biktima. Marahil ang Aling Maria na kilala niya ay pinalitan na. Sa malayo, dala ng hangin ang papawalang tunog ng makina. Sa isipan ni Rina, isang pangungusap ang malinaw na nakaukit, programang rekayasa ng tao.
Subject 077, Rina. Simula na ng